other words, yung accumulated, kasi sabi mo, yung nakuha 60 billion ay galing sa accumulated revenues. So, walang pagbabawal sa batas? Walang pagbabawal na pwede kumuha ng portion doon? Wala po. Napakalinaw. Binasa natin yung dalawang batas, no? Yung Section 11 ng Universal Healthcare Act, saka yung special provision ng General Appropriations Act. Talagang susunod tayo sa batas. Saka since ito nga ay naitdala na, no? Nakuha na, at nasa National Treasury, so imposible na yung Pangulo natin o yung gobyerno nakawin yung pondo na yun. Imposible talaga. Bakit yun yung pinapalutan? Ay, hindi ko alam kung ano bang viral. Kawawa naman yung ibang kababayan natin kung maniniwala na gano'n na may ninakaw na pondo ng PhilHealth. Siyempre, pag may ninakaw, isipin nila mag-aalsa sila sa ganyan. Ay, nako. Magsisigaw yan. Baki-baka. Ay. Dahil, hindi ba? Kasi isipin talaga nila, ninanakaw pala yung pondo ng PhilHealth. Hindi naman pala. Hindi ninakaw. Bago tayo magpatuloy, huwag kalimutang mag-subscribe sa aking channel. Thank you sa pag-click ng aking video. Good day po sa lahat ng mga nanonood. Sa mga bagong viewers at napadaan lang, by the way, I'm Tita Eda. Welcome to my channel. Ang channel na maghahatid sa iyo ng dagdag kaalaman tungkol sa government services, bagong mga balita at informative videos na galing sa legit na resources. Mag-subscribe na para updated ka. Sabi mo, wala naman kayong binabiolate na batas. Ay, wala talaga, attorney. Tinanggit mo yung fund balance. Ano ba yung fund balance? Parang maintindihan kasi alam mo to. Siyempre hindi ako nagtatrabaho sa PhilHealth. Hindi ko alam kung paano ba ginagamit yung pondo. Yes. So, siyempre, pag may nadinig kami sa ibang mga vlogger, sa mga ibang ekonomista, siyempre, yun agad ang maaari namin paniwalaan. So, paano ba ito? Explain to us, bakit hindi nag-violate ang PhilHealth at pati na yung Department of Finance ng batas? Siyempre, yung fund balance, yung salitang yun, nanggaling dun sa special provision ng ating General Appropriations Act. So, tingnan natin, basahin natin. Yung fund balance, ito yun, fund balance of the government-owned or controlled corporations from any remainder resulting from the review and reduction of their reserve funds to reasonable levels, taking into account the disbursements from prior years. Sinasabi, attorney, nung special provision kung paano natin kukunin or aalamin kung magkano ba ang fund balance. Now, kailangan tingnan natin sa mundo, kasi yung special provision na yun, para sa lahat ng GOCC yun, hindi para sa PhilHealth lang. Tingnan natin kung paano ba kinocompute ng PhilHealth yung kanyang mga reserba, yung kanyang mga kita. Titingin tayo ngayon sa Section 11 ng Universal Healthcare Act. At pag binasa natin yung Section 11 ng Universal Healthcare Act, may mga makikita tayong termino. Basa ulit tayo, no? So, una sa lahat, sabi sa Section 11, PhilHealth shall set aside a portion of its accumulated revenues. Dito, attorney, medyo titigil-tigil ako kasi medyo mahaba siya. So, ano ba yung accumulated revenues na yun? Yung accumulated revenues, lahat nung kita ng korporasyon, kasi korporasyon yung PhilHealth na kahit mga nakaraang taon, iniipon niya lahat yan. Kapag di siya nakagastos, sasabihin niya, bayad ko na lahat ng mga ng mga claim sa akin. Nabayaran ko na kahit sabihin natin mababa. Noon kasi mababa, ngayon lang tumataas . Bayad na ngayon, itatago na ngayon yun, yung accumulated revenues. O tuloy tayo. Not needed to meet the cost of the current year's expenditures. Yung pala yung ibig ko sabihin. Pag sinabing current year's expenditures, yan yung mga siningil ng ospital sa PhilHealth kasi kailangan bayaran yung mga serbisyo. O, di na bayaran na yun, magiging accumulated revenues. Yung mga natira. Yung mga natira, yan. So, provided, sabi ng batas, provided that the total amount of reserves shall not exceed a ceiling equivalent. Ako doon, ang lalalim naman ito. Ano naman yung ceiling equivalent? Ayan, ceiling equivalent, bubong. Huwag kang lalumpas sa bubong, no? Pero ang sabi ng batas natin, yung ceiling equivalent, hindi dapat lumampas. Basahin natin yung batas. Ceiling equivalent to the amount actuarially estimated for 2 years program expenditures. Ito na, attorney, magkakaroon na ng balitaktakan. Doon kasi sa financial statements, no? Noong 2023, yung mga kasulatan na binigay sa Commission ng Audit, sinabi nung actually doon sa one of the notes, no? Yung mga notes, 560 billion daw ang estimate niya sa 2 years program expenditure. All in all yun. All in all yun for 2 years. Pero sabi nga namin, yan naman po ay estimate. Ang totoo, ano sa totoo? Ano yung may resibo? Sabi nga nila. So, pag tinignan natin yung mga financial statement ng mga nakaraang taon from 2021, 2022, and 2023, actually, umabot pa sila ng 2019 kung hindi nagkakamali. Parang 5 years yung tinignan nila. Ang nagagastos, average, ang nagagastos ng ating korporasyon ng PhilHealth, nasa 140 billion lang. So, kung times 2 siya, kasi 2 years. Times 2, tama. 280. Yun ang dapat reserve. Ngayon, attorney, tinatanong kami lagi, bakit kayo tumingin dun sa nakaraang taon? Ang actually, mas magaling yan, sabi nila. Di umano, ay nag-estimate yan. Babalik tayo sa special provision. O ano yung nakasulat sa special provision? Dun sa special provision, dun sa fund balance, nakikita natin doon na nakalagay din sa fund balance of the government-owned or controlled corporations from any remainder resulting from the review and reduction. Fast forward, sa dulo nakalagay, taking into account the disbursements
from prior years. So may basihan. May basihan. Bakit yun ang computation? Yes. Tsaka, attorney, balik tayo din sa Section 11 ng Universal Healthcare Act. Ang sinabi lang ng Section 11, amount actuarially estimated. Oo. Pero hindi sinabi ng batas kung paano nag-estimate yung actuary. Alam niyo po ba yung actually, marami silang mga methods, mga paraan para mag-estimate. Minsan gumagamit, hindi ako actually, pero nakukwento lang sa akin na may mga, ano yan, mga tables, may mga parang estimates yan. Pero pati yung expenditures, pwede rin nilang gamitin for estimation. Eh, tahimik yung Section 11 dun sa amount actually estimated kung paano. Pero yung special provision, napakalinaw, taking into account disbursements from prior years. Yun yung guidelines. Yun yung prior batas. years. Batas yung hindi yung Oo. guidelines. Oo, Special batas. provision yun. Oo. So in other words, teka lang, natanong nyo ba? Doon sa estimate, Yeah. yung nag-estimate, kung bakit umabot siya ng 500 plus billion? Nako, Attorney Claire, ha? Nung mga board meeting, hindi tungkol sa 560, pero natatanong namin kung paano mag-estimate yung actuary. Alam nyo, depende talaga sa assumptions yun. Yung assumptions nila, sasabihin nila, kasi titignan natin yung life expectancy, gaano katagal mabubuhay ang mga Pilipino. Titignan natin, ano ba yung mga sakit na inaasahan natin mangyari. At doon niya nakuha yung 560 niya. Pero masyado malayo sa 280 or 200, 260 Malayo. billion, malayo. Yes. By the way, meron pang isang numero. Papasok na sa kwentuhan natin. Kasi parang nagkakalituhan, may nabanggit sila na tumataginting na 1.15 trillion. Sana ganun kalaki yung pero hindi eh. Yung trillion, yun yung tinatawag nila ng insurance contract liabilities. Ay, teka lang. Bagong word na naman yan. Ano yung insurance contract liability? Bago ko sagutin, attorney, ito yung dahilan kung ba't yung mga vlogger dapat hindi basta-basta pinapakinggan. Kasi parang mga gamot yan eh. Pag pinag-usapan yung mga generic name, makinig ko tayo sa doktor. Pag Yes. pinag-usapan yung mga technical terms, makinig tayo dun sa nagpapaliwanag ng technical terms. Okay. Hindi lang sa vlogger. Hindi lang sa Oh, vlogger. sige. Wala nilang kung ang vlogger si Attorney Claire. Hindi ko rin alam yan. Okay, so yung insurance contract liabilities, yung ICL na sinasabi, hindi pa ito mga resibo. Ito ay estima lang. Sabihin ko na hula. Kasi intelligent guess naman. Hula na pag nangyari na lahat ng tao ay nagkasakit ng sabay-sabay. Pati ang babae ay nagkaroon ng sakit sa prostata, ang lalaki ay nanganak. Hindi kasi bakit? Ang formula dyan, yung magkano ang gastusin kung babayaran ng PhilHealth lahat, ilan Lahat ang ng tao, miyembro. lahat ng miyembro, Oh. ilan ang tao sa buong Pilipinas, at lahat sila ay magkakasakit ng sabay-sabay. Oh. Ganon. Kaya lumaki. Kaya lumaki ng 1.15 trillion. Actually, pag tinanong mo yung actually, dalawang salita. Oo. Actually. Anyway, pag tinanong mo yung actually, sasabihin niya sa'yo, naka-spread out po yan, hindi yan para sa isang taon lang. Mga ano yan for the next, until mamatay, yung pala sasagutin nila. Sinabi kasi, kinakausap natin siya. Ganun ba dapat? Akala ba yearly lang to? Yan ang nagkakalituhan, Attorney Claire. Yung financial statement para sa isang taon lang. Oo. Pero yung ICL na sinasabi, hindi para sa isang taon lang yon. Para sa hanggang mamatay, lahat ng mga miyembro. Kasi ganun yung computation. Pero ang PhilHealth, di ba, kahit may pagbabayad mo annual to Correct. So in other words, kahit na may annual insurance or health insurance, yearly to. Yes. So magbabayad ka ulit the following year. Yes, Oh. tama yun, Attorney Claire. Ang tawag natin dyan, pay-as-you-go insurance. Medyo termino na naman yun. Alam niyo yung pinaka-konsepto na malapit sa mga Pilipino? Paluwagan. O, pag nagpaluwagan tayo, kunyari, 10 tayo na maghuhulog, di ba? Kada buwan, isa lang ang tumatanggap. Ganun po yung konsepto ng PhilHealth. Lahat tayo paluwagan kasi hindi lahat tayo sabay-sabay magkakasakit. Sa taong ito, maaaring isa lang sa 10 yun yung magkakasakit, si Attorney Claire. Kaya may kasama tayong iba dito. No? Pero sa susunod na taon, baka si Doc Albert yung magkasakit. Healthy na ako nun. Healthy ka na Oo. noon. Tapos umiikot yun at hindi natin alam kung sino sa atin yung magkakasakit. Yes, pero hindi naman tayo sabay-sabay magkakasakit. Hindi tayo sabay-sabay magkakasakit. Pag nanganak ako, hindi ka naman manganganak. Ay, hindi talaga ako pwede mga anak, Attorney Claire. Diba ako nagkaroon ng prostata, yung isang lalaki, hindi naman ako magkakaroon ng prostata. Hindi talaga. Dahil hindi babae ako. Correct. Pero sa computation, dito sa ICL, Nagsama-sama. Kaya Yun. lumaki, naging trilyon. Kaya naging of pesos. trilyon, yes. In fact, sabi nga namin, kausap namin actually, bigyan mo nga kami ng numero na ayusin natin yung assumptions. No? At ibaba natin na pang 2 taon lang. Bakit 2 taon? Kasi sabi ng batas ng Section 11, pang 2 taon lang ang computation. Alam niyo ang computation ng actually, dun sa 2-year ICL na sinasabi, nasa mga 105 billion lang. Ang layo! O di, ang dami natin numero. I-review natin. Kung yan, magic, may lumalabas sa screen, no? Shing! May 1.15 trillion. Shing! May 560. Tapos, shing! May mas mababa pa, 105. Doon sa gitna ng 105 tsaka 560, merong 280. Mabait pa pala yung Board of Directors. Ang sabi ng Board of Directors, huwag naman nating ibaba ng sobrang baba na 105. Huwag rin naman sobrang taas na 1.15 trillion. Kakaiba naman yon. At yung 560, medyo mas mataas pa rin yun. Sabi ng Board of Directors, alinsunod sa batas, nag-set aside siya ng 2-year program expenditures ayon dun sa Section 11 ng Kasi UHC yun lang naman ang required. Tapos, sumunod rin ang Board of Directors dun sa batas ng GAA, Special Provision na
taking into account expenditures from prior years. At nalaman natin na dati 140 billion per year lang times 2, 280. Yun ang kwento. So, bakit sinasabi ngayon, naku, bankrupt na yung PhilHealth? Bakit may ganun? Yung bankrupt kasi, alam nyo, sa akin, di ako accountant, no? Ang dating sa akin ng bangkarote ay wala nang mailabas na pera, hindi na makabayad. Negative. Negative. Hanggang ngayon po, nagbabayad ng PhilHealth at ang dami pa nung cash na naiwan dun sa accumulated revenue sa sinasabi. So, kasi nga, ang nilabas lang ay, as of now, ay 60 billion. Yes. At yung accumulated na revenue is 492 92 or 498, halos 500. So, imposible yung masabing bangkarote ang Imposible. PhilHealth. Kasi pati yung 280 na reserba, ay sumusunod ho kami sa batas, hindi talaga siya gagalawin unless may problema nga yung mga gera or something. At pwede mo lang siyang gamitan para sa benepisyo. Hindi doon kinuha yung 60. Kinuha yung 60 dun sa fund balance, hindi sa reserba. At kahit kunin mo yung 60, kahit ipatuloy mo yung 30 na nakapigil sa ngayon, ay naku, meron pa rin maiiwan na balance. Malaki pa rin. Nasa mga 121 billion. Tapos, by the way, Attorney Claire, hindi naman tumigil yung pagbayad ng mga miyembro. Naguhulog tayo sa ating mga sweldo, di ba kinakaltas? At lately nagkaroon talaga ng benepisyo yung kuya ko dyan. Ay. Malaki siya. You're welcome. Kaya, thank you sa PhilHealth. But anyway, kasi ganito, sabi kasi nila, dapat hindi kinuha yung 60 billion. Kasi dapat daw lahat yan ay para sa programa ng PhilHealth. Ano ba sinasabi ng batas dito? Yung sinasabi ng batas dyan, pag bumalik tayo sa Section 11, doon lamang sa Section 11 na bahagi nung hindi mo pwedeng gamitin yung sinasabing any unused portion of the reserve fund that is not needed to meet the current expenditure obligations or support the above-mentioned programs shall be placed in investments to earn an average annual income. Yan yung ini-invest, no? Pero, babalik tayo dun sa mas mataas na paragraph. Sabi ng Section 11, whenever actual reserves exceed the required ceiling at the end of the fiscal year, the excess of the PhilHealth Reserve Fund shall be used to increase the program's benefits and to decrease the amount of members' contributions. Ang mahalaga dito, Attorney Claire, yung sinasabing whenever the actual reserves exceed, lumagpas dun sa required ceiling. Hindi nga siya lumalabas dun sa required ceiling kasi yung dun sa ating reserve fund na 280, kahit idagdag mo dun yung mga 6 billion ba na interest, kasi kumikita rin yun, nasa bangko, kumikita na sa investment, yung 6 billion, yun yung dapat, sabi sa batas, gamitin para tumaas yung benepisyo or pababain yung ating kontribusyon dun sa mga nagbibigay ng contributions. Pero sabi dito, okay, linawin natin to kasi para mas maintindihan ng taong bayan, bakit nyo nga daw kinuha yung 60 billion at ngayon, mukhang nag-aantay pa kumakaway-kaway yung 30 billion. Napahinto lang ng Supreme Court. Correct. Ang sabi kasi sa batas, no portion of the reserve fund or income thereof. Yes. So, ibig sabihin, income ng reserve fund shall accrue to the general fund of the national government or to any of its agencies. Ibig sabihin, walang portion ng reserve fund Wala talaga. ang pwede nyo kunin. So, wala ba kayong kinuha reserve fund? Ay, wala po. Hindi yun yung nadala sa National Treasury. Hindi po. Yung 280, nandun po yun, nakabakod yun, reserve fund. Tapos yung maliit na kita, maliit pag kumpara sa 280, pero tandaan natin billion to. So, nasa mga 6 billion pesos na kita mula sa 280 billion, hindi po namin gagawin yun. Kasi bawal Tama yung binasa yun sa batas. No portion, no? Walang, sa Tagalog, walang bahagi ng itong nakatago na ito na reserve fund at yung kita ang pwedeng ibalik. Ay, hindi ko yun ang ginalaw. Ang kinuha, yung 60, ay mula dun sa fund balance. Okay. So, in other words, yung accumulated, kasi sabi mo, yung nakuha ang 60 billion ay galing sa accumulated revenues. So, walang pagbabawal sa batas. Walang pagbabawal na pwede talaga. kumuha ng portion doon. Wala po. Napakalinaw. Binasa natin yung dalawang batas, no? Yung Section 11 ng Universal Healthcare Act, saka yung special provision ng General Appropriations Act. Talagang susunod tayo sa batas. Saka since ito nga ay naidala na, nakuha na, at nasa National Treasury, so imposible na yung Pangulo natin o yung gobyerno nakawin yung pondo na yun. Imposible talaga. Bakit yun yung panapalutan? Ay, hindi ko alam kung ano bang Viral. Pwede ba mag-viral din tayo? Viral yung gano'n, siguro. Alam ko kasing viral yung virus na nauubo pero, oo nga, hindi talaga pwede manakaw yun. Pero kawawa naman yung ibang kababayan natin kung maniniwala na gano'n na may ninakaw na pondo ng PhilHealth. Siyempre, pag may ninakaw, isipin nila mag-aalsa sila sa ganyan. Ay, nako. Magsisigaw yan. Maki-baka. Ay. Dahil, hindi ba? Kasi isipin talaga nila, ninanakaw pala yung pondo ng PhilHealth. Hindi naman pala. Hindi ninakaw kasi nandyan yung pera nasa loob ng ating treasury. At maganda pa doon, ginamit para sa mga programa ng gobyerno. Una sa lahat, binayaran yung 27 billion na health emergency allowance na hindi nababayaran nung mga nakaraang panahon. Wait. Kasi nung panahon, during pandemic, marami ang nagreklamo. Yes. Tama? Yes. Na hindi sila nabigyan ng pansin, hindi nababayaran. Sabi nga, heya. Gumagano sila. Naririnig namin yun. Heya. O di sabi ng Pangulong Marcos,
natutulog yung pera doon sa PhilHealth. Ano bang sabi ng batas? Sabi ng ating mga finance experts, nakita doon sa ating yung binasa natin, sa UHC Act, saka sa General Appropriations Act, sumusunod naman tayo sa batas. O, kunin yung natutulog na pondo, ibayad doon sa mga matagal na nagsasabi ng HEA. Teka, ano ba yung heya muna? HEA. Yung ating Health Emergency Allowance. Kasi may isa pang batas, nakalimutan ko lang yung numero. May isa pang batas na sinasabi, yung mga nagsilbi doon sa panahon ng pandemya ng mga health workers, yung mga doktor, nurse, pati yung mga hindi doktor at nurse, basta ikaw ay nagsilbi at may patunay, ay meron kang makukuhang sabihin na natin compensation or benepisyo. So in other words, itong pera na sinasabing ninakaw daw ng gobyerno, Nako, hindi. ang nakinabang, itong mga kababayan natin, lalo-lalo na yung hindi nabayaran during the time na may pandemya. Yes, sila. Isa pa lang yun, no? Meron pa tayong mga natulungan din kasi merong medical assistance for indigents and financially incapacitated patients. Mahaba siya, pero yung tinatawag na MAIP o yung medical assistance ng Department of Health. Meron din bahagya na binayad doon. Meron din tayong mga Health Facility Enhancement Program. Yung HFEP naman na tinatawag namin, pangtayo ng mga ospital, saka ng mga klinika. Alam mo, may isang batikan na TV show host na nagsabi, dapat magpagawa. Ang PhilHealth kasi, hindi pwedeng magbayad ng Ay, liwanagin mo nga. Sige, ang PhilHealth, hindi naman talaga obligasyon nila. Hindi talaga, bawal ka. Oo. Bawal. Pag tinignan niyo yung Attorney Claire, yung batas ng PhilHealth, hindi pwedeng magpondo ang PhilHealth ng panggawa ng ospital. So, kung from PhilHealth, diretsong pagpapagawa. Hindi Yes, pwede yun. Hindi pwede. From PhilHealth, bibili ko yan. PhilHealth, baka naman, bili ka ng x-ray, bili ka ng CT scan, bawal po yun. Dapat maintindihan natin yun. Ayun na nga. So, hindi PhilHealth ang pambayad na pambili ng equipment. Ang nagbabayad po dyan sa sistema ng budget natin, Department of Health. So, yung kinuha na 60 billion na natutulog, bahagya noon ay pinambayad para sa Health Facility Enhancement Program na kasama ang infrastruktura ng mga ospital at yung mga equipment na kailangan, na sinasabi ang dapat magkaroon. Napakinabangan siya dahil hindi naman diretso from PhilHealth, no? Funds yung pagpapagawa. Correct. Dahil nadala na nga sa National Treasury. Correct. At nagamit ito at napakinabangan Correct. para din sa Para rin sa kalusugan. Oo, para sa kalusugan. Actually, siguro pag-usapan natin, kung yari nagbabudget sa bahay, hindi ko ba? Minsan ang ginagawa ng mga may bahay ay meron silang mga envelope. No? Itong envelope na to, pamalengke. Itong envelope na to, pangkumpuni ng bubong. Itong envelope na to, ay pambayad sa tuition ng ating mga anak. Tapos maglalagay ka ng pera doon. Siyempre ito, mga nanay, mga tatay na naglilipat-lipat ng pera, hindi ka pwedeng humugot ng pera na pangkain doon sa pangkumpuni ng bubong. Hindi ka pwedeng humugot doon sa pang-tuition ni Junior or ni Nene mula doon sa pamalengke ng isda. So ang ginawa ng padre de pamilya or ng nanay na nagbabudget, sabi niya, teka muna, natutulog yung nakapamalengke na ako. Punong-puno na yung refrigerator. May sobra, may sobra. May sobra, sabi niya, ililipat ko mula dun sa sobre na yan at pupunta dun sa pangkumpuni ng bubong kasi tumutulo na yung bubong eh. Ganon yung nangyari dito. At yung walang nakawan na nangyari kasi obvious na pag sinabi may magnanakaw, merong pumasok sa bahay mo at kinuha yung laman ng mga sobre. Wala po. Ang naglilipat ng sobre is yung padre de pamilya o yung madre de pamilya. Para mapakinabangan. Para mapakinabangan. Kasi Pera. natutulog eh. Yes. Yun ang nangyari. Oo. So in other words, naliwanagan kami na hindi bankrupt ang PhilHealth at nangyari lang na may negative doon sa mga figures dahil sa ICL. Yes. Yung ICL, siguro parang ganito yan. Nanaginip ngayon, balik tayo dun sa ating kwentuhan na nasa bahay tapos may mga sobre. Sabi ng mag-asawa, ay gusto kong, baka nasusunod, kailangan may kotse na tayo, kailangan may ganito tayong pangarap, gusto kong magnegosyo. At pag kinumpute mo yun, ay aabot sa mga 5 million pesos. Gagastusin. Gagastusin. Samantalang yung budget ng pamilya, nasa mga hindi lumalampas ng 50,000 pesos lang. Ang laki nung pinagkaiba, di ba? Yung 5 million na yun, yun yung tingin kong dapat kong marating. At ako'y mag-iipon hanggang At marating pa yun. estimated lang yun na ito yung maaari ko magastos pag kinuha ko to. Yes, kasi pwede magbago yun eh. Pero, may pera. Si nanay at tatay may pera. Sa panggastos nila pang Sa araw-araw. panggastos nila pang araw-araw. At nakakagastos sila. Napapakain nilang pamilya. Napapadala sa eskwelahan ng mga anak. Napaayos yung bubong. Ganun yung PhilHealth ngayon. Yung sinasabing negative na, ang laki, Estimate lang siya. Estimate lang po yun. Sa papel lang po yun. Kwentahan lang. Ayon sa ICL yun? Ayon sa ICL. Yun ang kwento. Okay, nako. Sana nga maliwanagan. Ako naliwanagan ako. Salamat Sabi ko, po. before talaga, too technical kasi ito para pag-usapan. Sana itong pagpapaliwanag mo, Doc Albert, ay mas maintindihan talaga ng taong bayan ito. Okay? Yes, so, attorney. Napasalamat ako talaga. Sana ito pag napanood sana ng ibang mga kababayan natin to. Yung mga nag-clickbait na thumbnail. Ay, nako. Diba? Baka baka clout, diba? Lang clout. Doon ho tayo sa tamang impormasyon, doon ho tayo sa mga nakabantay para magamit ng ating taong bayan ang kanilang mga benepisyong pangkalusugan. If sa tingin mo, natulungan ka ng video ko na ito, nakasave ka sa oras mo, you can click yung thanks button at any amount ay malaking help sa pag-grow ng channel ko. Yun lang po muna ang aking update. Sana ay nakatulong na dagdag kaalaman ang aking shinare today. Ang goal ng aking channel ay mag-create ng awareness. Kung ganitong mga topic ang gusto mo, panoorin mo ang mga videos ko na ito.
Thanks for watching! Kung may kapamilya, kaibigan o kakilala sa tingin mo ay magiging interesado sa video, please share or tag sila sa comment section. At syempre, if nagustuhan mo ang video, i-like mo na ito at subscribe ka na din. As always, feel free to write your questions, comments, and opinions respectfully. And continue to be a blessing and stay safe!